Mga kapuso, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, magpapatuloy yung canvassing ng National Board of Canvassers. Dito po yan sa Manila Hotel, 10th City. At para po ito sa mga boto para sa mga senador at party list groups sa katatapos lamang na eleksyon 2025. And as of yesterday, nang magsara ang canvassing ng 8:30 ng gabi, ay nasa 58 na po ang Certificates of Canvass o COC na opisyal na na-canvass ng COMELEC out of 175 COCs po yan. No? Gaano kaya karami yung makakanvas naman ng COMELEC ngayong araw at may maipoproklama na bang mga senador, party list groups ang COMELEC? Yan po ang aalamin natin. Kasama natin live ngayong umaga si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Maraming po salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. Una po sa lahat, kukumustahin ko muna ang naging election natin, no? Yung national local elections. Kumusta po yung naging overall na ating assessment dito? Bagamat madaming naging issues naman po, hindi natin maitatanggihan, pero naging successful po yan. Ayaw po natin magbigay ng final na conclusion hanggat hindi tapos ang canvassing. Kasi dapat din maging mabilis ang canvassing kung ganun naging mabilis din yung ating halalan. At dyan po masusuma total na natin kung naging successful ba yung ating eleksyon. Alright, pero parang sa nakikita naman natin, naging maayos naman generally yung election. Ito, Chairman, kasi binabanggit nga natin na 175 yung total na COCs na ika-canvas, no? Nasa 58 na po yung naka-canvas ninyo. So, 117 yung kakailanganin pa po, yung hinihintay. Lahat po ba itong 117 na ito ay na-transmit na at gaano po ba kabilis yung pagka-canvas na isasagawa po natin? Base po sa report ng aming mga field offices, ay more or less na i-transmit na lahat yan. Kaya lang, siyempre, officially, hindi pa namin alam dahil kinakailangan i-generate pa yan ng atong tinatawag na consolidation system. Yung consolidation system, isa yung sistema na nagsusuma total ng lahat na nanggagaling sa iba't ibang board of canvassers na mga certificate of canvass of votes and proclamation. So kahapon, 58 ang na-generate natin, 58 ang ating po na canvas. At nangangahulugan, maaari ngayong araw to, pwede kami maka-100. Talaga? And then, therefore, sabi nga natin kahapon sa mga kasamahan natin, kahit naabutin tayo ng gabi, kinakailangan makanvas natin. Alam niyo, first time po ito sa kasaysayan ng ating eleksyon. Sa isang araw lang, 58 kaagad. Yung na-canvas natin, dati kasi padalawa-dalawa, 3 lang. Kaya po inaabot doon ng 2 linggo, 3 linggo ang canvassing natin sa senador at sa party list. And hopefully, matapos natin itong canvassing na ito in just a matter of 5 to 6 days man lang after ng election natin. Pero sir, ano po ba yung difference? Sabi nyo, ngayon, first time, naka-58 kayo, pero sabi mo, posibleng ngayong araw, maka-100 kayo. Ano po ba yung nagpapabagal o yung nagpapabilis? Ano yung mga factors na nagkakos niyan para makapag-canvas kayo na mas marami? Yung automated election kasi talagang nakakapagpabilis siya ng proseso sapagkat kapag alam na kasi ng mga kandidato yung boto, nakita nila kagad nila, hindi naman nila ma-question, hindi sila makapag-oppose. Kasi kahit yung ibang entities, PPCRB, NAMFREL, majority party, minority, media, may sariling result na nakukuha sila mula sa presinto mismo, tinatanggap na kaagad eh. And therefore, yung mga delays, yung mga legal maneuverings, nawawala na. Kasi sa bandang huli, paano mo questionin yung alam na ng lahat kung ano ang boto sa bawat presinto nyo. So nagpapabilis yun mula sa presinto, sa municipal, provincial canvass at therefore sa National Board of Canvassers. Pero sir, bakit nung sinabi nyo na posible kayong maka-100 ngayon, may 58 na kahapon, so konting-konti na lang, bakit aabutin pa ng 5 to 6 days bago makapagproklama? Ganun po talaga kasi meron pa rin kami paghahanda. Kinakailangan namin ihanda itong ating lugar kung saan magkakaroon ng proklamasyon. Siyempre kinakailangan padala kami ng mga invitations kasi doon sa mga nanalo kasama yung kanilang pamilya. So meron talagang ganun yun. May isang araw, 2 araw na gap bago yung proklamasyon. Hopefully, for the first time, baka sakali matatapos natin ang proklamasyon para sa mga 3 araw man lang hanggang the most is 3.5 days ay matapos natin ang buong canvassing sa ating po 175 na COC. Sir, I understand, ito ay binanggit nyo na rin po kahapon, pero just for the sake of our viewers ngayong umaga dito sa Unang Hirit, no, meron po kasi mga lumabas na discrepancies nung isang gabi doon sa bilangan. Maaari po bang pakiclarify saan nagmula yung discrepancies na to, anong naging sanhi, at na-resolve na po? Resolve na po yun. Bagay na to? Apo, tama po, resolve na po yan sapagkat una, ang COMELEC po, hindi po kami naglalabas ng suma total ng boto. Tingnan niyo po sa website ng COMELEC, wala pong suma total ng boto, wala rin po kaming ranking, bawal po yon sapagkat kami po ay pag naglabas kami, magiging official yung nilalabas po natin. Kaya lang po may mga iba't iba kasi mga entities na naglalabas ng suma total and therefore doon sa nailalabas po nila mukhang nagkaroon sila ng problema dahil may mga nadoble na mga
boto na hindi naman dapat na doble nung pinoproseso na nila yung result. Pero just the same, na-correct na po yan ng mga entities na to, katulad ng ilang media entities o katulad ng ibang entity na kumukuha din ng result mula dun sa iba't ibang server. So, tumutugma na po ang lahat. Hindi dahil minaniobra, kung hindi dahil inayos, nilinis na kung saan nawala yung mga nagdoble na mga boto na hindi naman dapat nagdoble. At ngayon nakikita naman po natin na halos sa lahat ng mga servers pare-pareho naman at wala ng mga discrepancies, no? Pare-parehas po. First time tayo, Mamaris, na nagkaroon ng ganyang kadaming servers para nagkukumparahan ng bawat isa. Ano nakuha sa 1A, ano nakuha sa 2A, pare-parehas ba tayong lahat? And just for the record, kailan natin inaasahan na makakapagproklama na tayo ng mga senador at kailan naman for party list? Sana nga nitong linggong darating makapagproklama na tayo kahit mauna muna yung senador. Ganun lagi talaga. Inuuna po yung senador, pagkatapos sinusunod yung party list kasi po maliit ang ating venue, hindi po kakasya ang lahat para naman po kahit paano mabigyan din natin ng importansya yung mga nanalo at mga mapoproklama. Alright, maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa paglilinaw din po doon sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga discrepancies na ito. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magandang umaga po sa inyo. Magandang And umaga good po, luck po Maris. sa Maraming pagpapatuloy salamat ng canvassing niyo po ngayong araw. Salamat po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.